Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Matapos ho nagkaroon ng usap-usapan ho sa mainstream media at social media na ito si BP Inday Sara Duterte ay nawawala. Hindi na malaman kung saan bansa na masyal at nag-field trip. Ito ho mga kababayan, bigla na lang hong sumulpot at nagpakita sa mainstream media porkit tapos na ho ang botohan. Sabi ko nga baka kaya siguro ito si BP Inday Sara Duterte hindi mo na nagpapakita. Kung sakaling magiging boto, i-trial na siya sa Senado, baka magtago na at hindi na lumutang doon sa hearing dahil wala naman talaga din siyang isasagot doon. Okay ito mga kababayan, after ho ng napagkasunduan ho ng Senado na hindi na muna didinggin at nanalo ang boto ng 19/5, sumulpot na lang ho bigla ito si BP Inday Sara Duterte dito ho sa isang simbahan ho sa Davao City na kung saan mukhang nagpapasalamat yata dahil medyo nakahinga-hinga muna siya ng maluwag. Dito sa report. Dumalo si BP Sara Duterte sa Thanksgiving Mass para sa ika-40 anibersaryo ng Kadayawan Festival sa San Pedro Church, Davao City. Kabilang sa mga nakiisa ang mga empleyado ng City Hall at mga residente ng lungsod. Ayun ho, mga kababayan, pakita natin yung video. Hello, BP! Ay, wow. Star na naman ang peg, ha? Hello, BP! Ayan ho, mga kababayan. Maliwanag ho, ayan si BP Inday Sara Duterte, buhay na buhay, still alive and kicking. Nandyan ho sa Davao City kanina at umating ho ng Thanksgiving at siguro nagpasalamat at medyo nakalusot muna siya. Ito mga kababayan, isa sa mga naging highlights diyan ho sa ginawang debate ho kahapon ho diyan sa Senado, ito hong ginawang privilege speech ho ni Senador Erwin Tulfo na kung saan kahit bumoto siya ng yes, hindi ibig sabihin pinagtatanggol niya ho si BP Inday Sara Duterte. Pakinggan natin mga kababayan. Paglabag sa ating saligang batas. Ulitin natin. Yes. Sa moisyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Ito, stop muna natin. Ito yung dito ko nabubuhit pag naririnig ko ito. Ang mga taga-House of Representative, karamihan ho dyan abogado. Yung mga nag-file ho ng impeachment na iba pa, tulad ho nila Representative Laila de Lima, abogado ho yan, naging senador. Alam ko naging congresswoman pa rin yan dati. Secretary pa ho yan ng Department of Justice. Bakit ho hindi nila nalaman ito nung mga nakaraang taon, nung 2024? Kasi ang una hong naghain ng impeachment, ito hong Kamara. About ho sa plunder, usaping DepEd.OBP, tapos nagsunuran na ho ang iba't ibang grupo. Bakit hindi nila na-monitor nung panahon na yun na, wag na tayo munang mag-file ng impeachment. Kasi isang beses lang kailangan sa isang taon. Yun ang nasa saligang batas. Kapag ka nag-file tayo, sunod-sunod, baka ito pa ang maging sanhi, maging dahilan para ma-dismiss, mabasura itong kasong ito. Ba't hindi nila nalaman yun? At itong mga taga-house, mga abogado rin yan, bakit hindi nila pinigilan ng iba't ibang grupo na, wag muna kayo mag-file, baka mawalang
walang kwenta yung aming final. Baka pag may naghain ng motion sa Korte Suprema, ito maging dahilan para maging ang hatol dyan ng Supreme Court unconstitutional. Ando na tayo, given us. May mga nagsasabi, yung mga judge daw, appoint daw ni Digong kaya bias. O halimbawa lang, bias. Ang problema, nakahanap ng butas na legal Kasi kung gusto talaga maging bias niya, pero walang mahahanap na butas, walang magagawa yan. Bakit hindi nalaman ng mga nag-file ito? Kasi kahit ako, kumbinsido ako na actually, nung una hindi ko alam Actually, nung una, naiisip ko na meron pwede Pero nung narinig ko tong hearing, talagang sumobra sa isa Bakit? Iba-ibang grupo, iba-ibang petsa, iba-ibang elements ng impeachment ang final. Di sumobra nga sa isa. Ba't di nila nalaman? Ang nangyari, nag-file kayo, pero kayo rin ang naging dahilan para itong impeachment na ito ay maging unconstitutional. Gagawa na lang din kayo ng hakbang. Kayo pa yung kayo rin yung naging dahilan, resibo, naging paraan para itong impeachment na ito unconstitutional according sa Supreme Court. Yan. Gagawa na lang kayo ng hindi nyo pa pinlano, hindi nyo pa minaster, hindi nyo pa 100% na Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ito ako nabubuwisit. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakarang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit, linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehiyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na. Panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget, at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo. Ito yung sinasabi ko nung una pa lang. Ito maliwanag to sinasabi ni... Ako naniniwala ako rito kay Senador Erwin Tulfo. Ako mga kababayan, ito yung sinasabi ko nung una pa lang. Ito, explain mo natin. Maliwanag, bumoto ng yes si Senador Erwin Tulfo. Hindi ibig sabihin pinagtatanggol. Gusto niyang maligtas dito si VP Inday Sara Duterte. Bumoto siya ng yes dahil ginagalang niya ang nilabas na hatol ng Supreme Court or ng Korte Suprema dito sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte na ayon sa kanilang pag-aaral, unconstitutional na kung saan. Mali, may violation ang pag-file sa isang Vice President ng impeachment na higit sa isang taon.
Naniniwala siya doon. Kasi itong botohan na ito, hindi pinag-uusapan dito kung si VP Inday Sara Duterte ay nagkasala o hindi. Ang pinag-uusapan dito kung tama ang desisyon ng Supreme Court or hindi sa impeachment. Kung tama ang hatol nila na unconstitutional o hindi. Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi pinag-uusapan dito kung si VP Inday Sara Duterte ay mali ay tama. Isipin mo, ito na rin yung sinasabi ko nung una. Etong si VP Inday Sara Duterte at ang kampo nila, ang goal nito, hindi para mapatunayan sa Republika ng Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Ang goal nila hindi para mapatunayan sa Congress, sa Kamara or sa Senado na wala silang nilabag. Wala siyang nilabag na graft and corruption sa OVP at DepEd. Hindi na yun ang goal nila. Ang goal nila, mabasura, madismiss ang kasong ito para hindi matrial si VP Inday Sara Duterte dahil kahon na kahon. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, kung talagang malinis ito si VP Inday Sara Duterte at walang tinatago, dapat siya nga ang nagsasabi na, sige, i-trial natin yan. Umpisahan nyo. Diba? Kung talagang malaki ang hawak niyang ebidensya para malinis niya ang kanyang pangalan, para maisampal niya sa House. Although hindi literal yung sinasabi ko, maisampal sa House, maisampal sa Senate, maisampal sa taong bayan na hindi naniniwala sa kanya na malinis siya at wala siyang ginawang graft plunder dyan sa OVP at DepEd. Di ba dapat siya nga ang mauna? Actually, may video nga siya nagpapasalamat na na-file niya. Salamat, na-file na yan para masagot na mga katanungan sa tamang forum, ganyan-ganyan ito. Kung pakikinggan mo yun, parang gustong-gusto niya. Ang nakakapagtaka, after ng video na yun, magpasalamat, nag-file ang kanilang grupo sa Supreme Court na itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte mawalang bisa dahil unconstitutional, dahil dahil lagpas sa isang impeachment ang naipal sa loob ng isang taon na nangyari na at yun ang ginawang desisyon ng Supreme Court. Isipin mo, nagpapasalamat ka. Tapos magpa-file kayo. So, anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, yung mga ganong interview is palakas loob. Para maisip ng taong bayan na wala kayong tinatago at hindi kayo nagkamali. Pero tama yung sinasabi ni Erwin Tulfo ni Senador. Na yun din sinasabi ko ng mga nakarampay. Dapat, kung talagang malinis siya, siya mismo magsabi na, sige, simulan nyo. Nang mapahiya kayo. Kaso hindi yun ang goal. Hindi yun ang goal ng kampo nitong mga ito. Ang goal nito, mabasura, madismiss ang impeachment trial. Hindi nila goal na maipakita sa taong bayan na walang ginawang katiwalian si VP Inday Sara Duterte. Hindi yun ang goal nila. Bakit nga naman gano'n ang magiging goal nila? Kung hindi naman nila mapapatunay, wala naman silang hawak na ebidensya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, inuulit-ulit ko, hindi ho ito pagpatay o anumang krimen na po pwede kang ilusot ng abogado mo. Ang pinag-uusapan dito, numero, pera, na kinakailangan may mga resibo kung saan mo talaga dinala. Kaya kahit gaano kagaling ang abogado mo, kahit gaano karami, kung walang maipapakita si VP Inday Sara Duterte sa kanyang mga abogado, na ito ang mga resibo, ito mga ganito, kung saan namin dinala ang pera, mahihirapan siyang ipagtanggol ng kanyang abogado. Kasi sa kanya manggagaling ang ebidensya para mapagtanggol din siya ng abogado niya. Hindi naman ito mga pagpatay na para maipalusot ka. Na ang nangyari ang krimen, nandoon si VP Sara, kaya malabong napatay niya ito. Hindi ganun to. Usaping pera ito. Hindi siya po pwedeng magbigay na lang ng konklusyon, paliwanag, hindi pwede basta magbigay si VP Inday Sara Duterte ng ang paliwanag niya, ilaway ang puhunan. Kinakailangan, may mailabas siyang documents, black and white, na kung saan, magpapatunay kung saan napunta ang mga pera at suswak yan sa Commission on Audit. Kaya nga ayaw nila simulan eh. Kaya ang goal nila, mabasura, madismiss. Hindi nila goal na mapatunayang malinis si VP Inday Sara Duterte. Kasi nga, kahon na kahon.
Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.